Magandang araw mga tito and tita. Nandito na naman si Tio Bepto para sa isang exciting na rides with the GRR Boys. We will cruise along the Kabyang Tunnel with the konting kwentuhan about our Guerrilla 450 motorcycles. Kaya tapusin mo ang video na ito para malaman mo ang personal views ng mga GRR 450 owners para may idea ka. Malay mo, baka para sa iyo ang motor na ito. Gear up na mga tito, tita. Lalagay ko lang to sa helmet. Usap-usap lang kami kung sino yung sweeper yung nasa unahan. Thank you so much for today. We praise and glorify the God. Please be with us as we go to this ride. Make everyone safe, including those that we encounter along. We enjoy the creation product and cherish this day. Yeah. In Jesus' name. Amen. Amen. Sa tayo magpagas bago tayo pumunta ng Kabyang. Iikot lang tayo ng Kabyang papuntang Tagaytay. Let's go boys. Okay, ingat tayo. Yeah. Si Sir Khalil nga pala ang ating nasa unahan. Sa tingin ko siya magli-lead ng ride. Visit niyo nga pala yung kanyang page kung gusto niyo magpa-modify, fabricate, meron siyang business na ganun. Si Sir Khalil. Okay guys, mamaya na tayo mag-video kasi medyo bakbakan dito yung traffic, medyo madami pang tricycle. Doon na tayo sa magandang view Okay mga tito, tita, mukhang malapit na daw, no? Packet na ba tayo dun sa ano? Malapit na tayo. Packet na papuntang Kabyang. Hindi kasi ako magaling sa mga pangalan ng lugar, pero kung alam nyo, pa-comment naman kung anong ano nang part ng lugar na to. Alam ito yung left, tapos paakit na ng bundok. Ulat naman ako doon, umiiyak yung bus. So dito na tayo papuntang Kabyang, dito sa bundok. Kung di pa kayo nakakarating dito, imposible yan. Lalo na kung taga dito lang kayo around Manila, Cavite, for sure narating nyo na to. Pero ngayong Sunday, anong date ba ngayon? Maganda yung panahon, pinagbigyan tayo. Maglulup lang tayo sa pagkatapos nito, diretso tayong Tagaytay with the GRR Boys. Distress lang tayo ng konti sa daily job natin. Woohoo! Ingat sa pagmumotor, ingat lagi. So sana magkaroon ako ng pagkakataon na interviewin yung ibang guerrilla owners mamaya.
kung ano yung take nila sa kanilang motor. Ano yung gusto nila, ano yung ayaw nila. Kung ayaw nila, bigay na lang nila sa akin, di ba? Akin na lang. Sana all. So, tanungin natin sila. Alamin din natin kung para kanino tong bike na to. Ito ba ay para sa mga beginner? Ito ba ay beginner friendly? Ito ba ay para sa pro? So bakit ko pa sila tatanungin? Pwede nyo naman ako tanungin. No? Hindi, para lang malaman ko yung take nila sa... Iba kasi yung insight nila, di ba? Iba yung pananaw nila sa pananaw ko. Para sa akin, kung beginner ka at hindi ka sanay sa clutch, well, medyo maninibago ka lang. Pero kung sanay ka na sa clutch, sa power ka lang maninibago. Pero yung power, saktuhan lang to. Hindi masyado ganong kasalbahay yung motor na to. Masalbahay pa rin talaga yung mga liter bike or mga naka 4 cylinder na bike. Ito medyo mabait naman. Pero pag di mo na handle na mabuti, alam mo na kung saan ka pupulutin. Nakikita yung bangin na yan, diyan kayo pupulutin. NANI? Para sa akin yung gears nito, napaka-smooth lang. Well, pag naka-stock pipe ka, tahimik siya, which is good. Kasi ayaw natin makabulao sa kapitbahay. But at the same time, it's there's a bad side. Kasi minsan pag, lalo na sa expressways. Wait, what? Expressway ka, hindi mo or hindi ka nila maririnig. So, going back. Yun nga. Kung gusto nyong mag after exhaust or aftermarket exhaust, pwede naman yun. Siguraduhin nyo lang na may silencer kasi pwede kayong mahuli. May mga lugar dito sa Maynila, for example, Marikina, nanguhuli sila pag medyo lumabag ka or lagpas sa standard decibel. Decibel ba yun or decibel? Decibel. Decibel, okay. Decibel ang iyong exhaust. So maganda yung araw ngayon, hindi zero bilibicity. Ano ba? Visibility? Ano to? Bilibibity? Bilibibity? Basta malinaw yung panahon. May araw. Pinagbigyan tayo ni Lord ngayong araw na to. Pero wala naman tayong masyadong gagawin. Magra-ride lang talaga. We just wanna feel the engine of this motorbike Guerrilla 450. Yung nasa unahan ko ay si Tito Boji. Naka aftermarket exhaust pero napakasarap sa tenga. Hindi siya bulahaw. So, dalawa yung butas at kulay black siya. And for me, bumagay isa sa Brava Blue na Guerrilla 450. Okay naman. Woo. Alright. 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 Ang ganda ng bilibicity. Basta. Maganda yung view. Woohoo. Medyo sanay na tayo sa twisties ng pakibyang. So bago kayo mag-banking dito na malulupit, kailangan nyo munang kabisaduhin yung mga likuan dito. Pero remind you, hindi ako nagbabanking, lumiliko lang ako. Wala kang pong pitik dyan. Saan ang pitik? Dito ang pitik sa mayan. Wala ang pitik. Walang pumitik. Maaga pa ang pitik. Hindi kaya. Wala pa yung ibang Guerrilla. Ayan ah. Woo! Diba kita ko?
Galing mo nasa tindahan kasi ni Aling Nena. Sa tindahan ni Aling Nena, doon ako pumipisto, mamimitik ako. At sa wakas, andito na tayo sa walang kasawaang tunnel ng Kabyang. Di ko alam bakit to dinadayo, pero sige na nga. Ang daming nagpapapicture. Ano ba ang meron sa tunnel na to? Pwede ba ako reiterate kung ano ang meron sa tunnel na to? Inaantay lang natin yung iba nating kasama at didiretso na tayo. So far hindi ganoon kadami yung tao ngayong araw na to. So for sure yung mga nagpa-picture dito baka first time nila, no? Tama ba, OBR? Oo. Possible na first time nila or basta, yun na yun. Maganda naman kasi talaga yan sa picture. Remembrance pa. Kapag endurog talaga, no? Mga adventurog may sinasabi si Mrs. Pero ang cute niya, sir. Woohoo! Tayo na ang sweeper. Tayo muna ang sweeper. Para mabidyohan natin silang lahat. Yan. Lumagpas na tayo sa legendary tunnel ng Kabyang. Andito na tayo sa Patungan Beach. So kung gusto niyo ng low budget na swimming ng grupo nyo, pwede kayo dito sa Patungan. Alright, may kasama tayong Himalayan. Napakaganda ng setup ni sir. Talagang pang touring. Sana may ganyan din ako para madami ako nadadala pag nagra-rides. Alright, park muna tayo dito. Ano bang tawag dito? Basta, view deck. View deck to. Dito sa may Patungan. Anyway, muna tayo. Siyempre, mamaya na bantayan mo yung motor namin no? Mamaya, bago umalis Pakaganda talaga nung tanawin dito. Kahit na, ewan ko, nakailang rides na kami dito, malapit lang kasi kami dito. So, nabubulol na ako, di ko alam. Pero, hello. Pero di pa rin ako nagsasawa dito. Pag gusto mo nung, ride na malapit lang, tapos nakakabiti ka lang, this is the best spot. Pwede ka mag-beach on the side, pwede ka magkape-kape, sightseeing, tapos pagkatapos mo dito, umikot ka ng Tagaytay, kumain ka ng bulalo. Aray ko! Ang sarap nun, pero hindi ako nakakain ng bulalo.
At yung ano eh, hinihinto ano eh, mga ibang riders. Maganda kasi yung spot dito, like, ayun oh, napakaluwag, tapos maganda yung view. Not Yes. bad. Pero parang konti pala yung nag-stop over dito. Ayun mga tito, tita, nakababa na tayo sa Kaibiyang. Ang ating kasamahan ay nag-decide pumunta sa Magkakalayo Beach daw kami to hang out for a bit. Magkaroon ng konting kwentuhan ba. By the So, beach. By the beach. Tingnan natin kung pwede tayo magpaluto. Paihaw, pasaing. Kasi wala naman kaming baon. Saan namin ilalagay yung mga baon namin? Hindi kami ready. Yung bike natin is hindi pang ready for adventure, like overnight. So try natin maghanap ng paluto. Isa sa paborito kong part pag galing kay Biang. Ito yung mahabang stretch ng daan. Apakaganda. Tignan mo naman yan. Diba? So, lead boy. Woo! Si Tito Bodge nagmamadali na. Abulin natin. Wang! Medyo naligaw tayo. Nakalimutan na natin yung mapuntang Kalayo. But I think we got the right way. And there's no way. Ano yun? Medyo lang dito. Boom! Adventurog. So ayan, andito na tayo sa entrance. Magbabayad tayo dito ng 30 pesos for ecological fee. So that's 30 pesos per head. And sa loob niyan may mga tindahan, may mga palengke, and pwede kayong makabili ng pagkain if in case wala kayong baon. Punta na tayo sa beach. Tignan natin kung ano itsura ng beach dito. Doon nakapunta na kami, pero baka may pagbabago and much better. Kung masailan kayo sa beach, I won't recommend this place. Pero kung adventurous kayo at hindi naman kayo maarte sa katawan, then you can try ride in Kaibiyang and try to swim at the beach in Kalayo. Okay, hinahanap pa natin ang beach. So dire-diretso lang. Baka pwede rito. Dito ba, sir? Dito? Tatanong ta. Dito na yon? Ah. Oh, maglalakad pa pala tayo. So, yeah. Here we are. Malayo lang yung pan. Pero ito lang, sa likod ng bahay. Ah, dyan na yun? Nice. Ano yung nagustuhan mo sa Guerrilla at ano yung ayaw mo?
Dalawang tanong lang. Dalawang tanong. Nagustuhan ko sa Guerrilla, one, it's bang for the buck. You'll never get a bike that good at that price. Tapos, of course, yung the durability. Ganda. I've been using it for quite some time pero never experienced any engine problem. Wala. Maayos siya. Ang hindi ko gusto, headlight. Headlight. Oo. Same. Bulag ka. Okay, yun lang. Yun lang. So kung bibili ka ng Guerrilla at magna-night ride ka, ang suggestion ko, kumuha ka ng maraming barkada na maraming ilaw. Paunahin mo sila. Sige, ano na lang, pakikilaw na lang. Ikaw, Sir Ken, ano nagustuhan mo sa Guerrilla? I think that's the only bike that I can ride with my height. So Considering the brand na reliable. so sinasabi mo na yung Guerrilla is para sa mga medyo hindi Average short. siya. Shorty rider, someone like me. Yun. Yung talaga naging tayo sa akin. Ano yung medyo ayaw mo lang sa bike, sa ano? Hindi mo ito tuloy mo. Sasabihin ko biglang namatay. Biglang namatay. Sa kanina kasi biglang namatay daw. Pero hindi naman siya major, so Hindi, not major. So far, wala na. wala na. Yun lang. Okay. Salamat. Ikaw, sir. Ano yung I don't have a Guerrilla, but Pero- I think it's a nice bike. Hindi, para sa akin, ano yung masasabi mo naman kasi yung vlog na to is more on mga aspiring na gusto maging RE owner. Just take the leap of faith, and you're never gonna look back. It's really good bike. Any bike from the RE is good, especially the Guerrilla. Gusto ko marinig yung insight mo about sa Hima mo, sa Hima. Ima, well, for one, it's a touring bike. Yeah, it's good at touring. It's good at doing touring. You can go long distances without any problem. Sarap. It's okay. And the bumps and the humps, you're not gonna feel it so much. Second, it's really good on off-roading. If you want to do some light trails, it's really good for that. So if you want to go for the Hima 450, yeah, go for it. Thank you. At syempre yung legendary, sabi nga ni Sir Ken, yung legendary Mr. Khalil na gusto ko lang din i-promote yung kanyang business. So if you want some modification, nagpapabricate din sila ng mga kailangan niyo sa bike. So si Sir Khalil, gusto ko malaman, may bike din kasi siya na Guerrilla. So ano yung nagustuhan niya at ano yung parang ayaw niya sa bike niya? So yung sa Guerrilla, actually, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung highly customizable yung platform. So, kung anong gusto mo ikabit, anong gusto mong i-modify, anong gusto naming i-fabricate sa shop, kaya naming malagyan. So, another thing is yung torque, yung performance. So, doon talaga ako tuwang-tuwa. Kasi hindi lahat ng nasa segment ng 450 will have that kind of torque. Tama. Oo. With regards naman sa kung anong ayaw ko, I think pretty much wala actually. Oh, I really like the Guerrilla when I first saw it. Ganda talaga siya. So good also for newbie riders. Yep, I agree. Salamat, Sir Khalil. Thank you. So yun nga, it's a good looking bike. So sa mga gustong tapos na. Ha? Ay, oo nga pala, Sorry. May last insight pa tayo. Sir, ano yung nagustuhan mo sa Guerrilla at ano yung ayaw mo? Syempre, bukod sa yung looks given, pero ang akin talaga yung kaya ako binili, good middle ground siya na only bike. Parang ka-level ka, hindi ka pa rin nalalayo sa pang masa na bike. Tsaka makapasok ka sa expressway. So, parang kahit naka-chinelas ka or naka-full gear, okay lang. Yung kahit parang medyo shoot siya kahit saan mo gamitin. So, yun yung parang pinaka selling factor sa yung mga dislikes, siguro yung hindi masyadong refine nga yung tuning, yung mga low RPM. Pero parang Parang may pinakabit ka para to retune it, no? Yung sa akin, kinabitan ko ng Fuel X para mas smoother yung yun nga yung mga tuning. So far, okay naman. Hindi lang siya for performance na racing, pero yung smoothness, tsaka yung mas dumadalang na yung namamatay sa low RPM.
Ayun. Sulit naman. Salamat, sir. Ikaw naman, OBR. As OBR, gusto kong malaman kung ano yung experience sa likod. Ano yung experience sa likod? OBR, POV agad. Komportable siya sa likod. Actually, hindi naman siya masakit sa puwet. Though normal talaga sa pagiging OBR, pag sobrang long drive na talaga, masakit na talaga siya sa balakang. Pero so far, I don't have any complaints. Kasi yung seat height din ni OBR, it's sapat lang. Hindi naman siya yung sobrang taas or sobrang level lang kayong dalawang. Konting height lang ng bahagya lang, pero so far so good, so super comfortable, masaya, na-enjoy ko yung pagiging OBR. May re-recommend mo ba yung Guerrilla? Oh yes, of course, highly recommended ng Guerrilla 450. Kaya yung mga misis dyan, OBR, go ahead. Pumayag na. Ayun, thank you. Alright, I think those insights are really helpful if in case gusto nyo bumili ng Guerrilla 450 or any Royal Enfield bikes. So just to summarize, this bike is really newbie friendly, pwede sa mga hindi katangkaran, maganda yung power, pwede sa expressway, and mag-enjoy talaga kayong i-drive yung motor na to. So, if may additional questions kayo, katanungan about sa bike, mag-comment lang kayo at pwede nating gawa ng content yan. So unfortunately, wala tayong nahanap na paluto sa tinambayan natin doon sa Calayo Beach. So maghanap na lang tayo ng resto sa Silang Cavite para doon mag-lunch. Kasi kailangan na nating mag-reroute since si Sir Khalil is kailangan na rin makauwi. You know, it's a Sunday, it's a family day, so we need to spend time with our family. May dadaanan nga pala kami ditong shortcut. So kung alam nyo to, pa-comment naman kasi hindi ko kabisado yung route dito. But it's a nice road. Medyo maputik at madulas nga lang, so magdahan-dahan tayo dito. Walang masyadong tao but the view is really stunning. Nakita pa nga natin dito si Doc Darren na dapat kasama natin sa ride, kaso dahil sa work medyo na late siya, hindi na rin namin siya nakontak kasi walang halos signal doon sa Kabyang. But anyway, nakapag-ride siya, nakapag-ride kami, and madami pang next time, bawi na lang. So anyway, nandito na tayo sa Bistro Gorda. Nandito lang to sa Silang Cavite. Search nyo lang sa Facebook and sa Waze. Napakadali nilang hanapin. So they have a nice place. Napakasarap ng food and napaka-friendly ng dogs. Ang dami lang ng dogs dito. So we stayed here for a couple of hours. Masarap magkwentuhan dito kasi napakatahimik ng lugar. At yung ambience is magugustuhan nyo talaga. Masarap magpahinga dito after a long ride. So visit na kayo. So hanggang dito na lang mga tito and tita. Kung nagustuhan mo ang video na to at mahilig ka sa motor, mahilig ka mag-rides, at mahilig ka mag-travel, even camping, well, nasa tamang channel ka. So don't forget to like and subscribe at pakihit na rin ang bell button para ma-notify ka para sa mga bago nating videos. So ingat and ride safe.